Aray! Magnanakaw yung ginagawa mo eh. Hindi pagnanakaw yan, kapatid. Pagkatapos ng mura bilihin, ang tawag dyan, damage. Ibig sabihin, hindi magnanakaw to? Eh, kunin na natin lahat. Ano pang hinihintay natin? Tara na, mag-shopping na tayo. Magkano sa kilo? 75 po. Masyadong taga. Magkano to? 80. Mahal. Magkano ho isa? 60, isang kilo. Oo, 30 lang. Wala ko kaming pera eh. Aba, eh bakit kayo namamalengke nang wala kayong pera? Ha? Magsilayas ka kayo dito. Ditong tinda ko eh. Sa gulay na lang tayo. Sa ayaw at sa gusto mo, tatanggapin mo itong 30 pesos ko. Mabait naman pala eh. Pumayag. Kasama na ako yung gulay. Pumayag ulit. Aray! Magnanakaw yung ginagawa mo eh. Hindi pagnanakaw yan, kapatid. Pagkatapos ng mura bilihin, ang tawag dyan, damage. Ibig sabihin, hindi magnanakaw to? Eh, kunin na natin lahat. Ano pang hinihintay natin? Gusto mo ba ating mga polis? Mga kababayan, sa kauna-unahang pagkakataon, inihahatid sa inyo ng Bantayang Bayan ang isang exclusive interview mula sa Pamilya Season, isang kinikilalang angkan dito sa bayan ng Santa Fe. Mr. Season, sa inyong pagkakatanda, kailan at paano nagsimula ang inyong alitan ng Pamilya Blanco? Alam mo, Miss Drilon, ayoko na sanang pag-usapan ng bagay na yan. Pero mapilit lang kayo. Sa katunayan, hindi ko nga malamang kung ano ang naging sanhi ng alitan namin ng mga Blanco. Hindi pala dapat ni-interview yun eh. May sakit palang amnesia. Alam mo, totoo nun. Nung panahon ng hapon, parehong gerilya yung ama niya at yung tatay ko magkakasama sila. Hanggang sa natuklasan ng tatay ko, na yung ama pala niya ay isang makapili. Yun ang totoo nun. Doon nagsimula ang inyong alitan? Hindi. Ngayon ko lang nga nalaman na pinambos pala yung tatay ko eh. Tsaka alam ba yung pagkamatay ng kapatid niya, pinagbibintangan kami na kami raw ang gumawa. Hindi bintang yun eh. Totoong pinatay nila ang kapatid ko. Patayin niya! Bakit to? Teka. Iho, patayin mo muna ang kamera mo. Ito, papapatay na ho. Patay na? Magsialis nga kayo dito. Nakikita yung mga baril ninyo eh. Magsialis kayo dito. Una, hiya kayo. Ikaw, itago mo yan. Makikita yan eh. Pwede na ho. Pwede na ho. Pwede na. Sige. Okay ho, eto, go. Nagdemanda ako. Pero walang nangyari sa demanda. Natakot sumaksi ang mga nakakita. Kaya sabi ko sa sarili ko, di bale. Wala nang demanda. Gantihan na lamang. At yan ang simula
ng malaking kaguluhan dito. Mula noon, nagpunta na lamang ako sa Amerika. Ano ho naging epekto sa bayan nung nawala siya? Siya lang ang magulo, di natural. Nung mawala siya, nagkaroon ng katahimikan. Pero nung bumalik yung... Nagtayo ng weteng. Kung ano-anong mga... Nagtayo ng kabaret na actually brought niya lang sa... So, bumuo ako ng grupo para ibuwal yan at matigil na lahat ng illegal ang pinagagagawa niya. Pati ang illegal laging. Sa ikatatahimik ng bayan. Oh, akin naman yung bata. Dito naman kayo. Saan? Dito. Oh, sige. Oh. Upo po. Yan. 1, 2, smile! Okay, kabila. Tol! Oo nga pala. Di ba masamang palitrato pag tatlo? Talay sabi niya patay na. Hay nako, tumigil na nga kayo sa ganyang biro. Hindi pupunta si Ninong nang walang sundo. Hindi pwede. Kaya kami bumili ng beer para sa kanya. Ikaw ang bahala rin sa bisita sa labas. Ako ang bahala kay Ninong. Ay, umalis na nga kayo. Ako, aalis na kami. Up. My love? You're so beautiful. I love you. Ang bango. Sana gabi na. Tara.